So viral na naman po ngayon ang pangalan nitong si Senator Bongo. Nakdang toko, nadadawit po mga sangkay, no? Malaking pasabog ito. At malamang sa malamang, malaking problema ito ngayon kay Senator Go. Ay nako, ewan ko ba kailan matatapos itong ganitong klaseng kalakaran sa Pilipinas. Kaya nga, mga sangkay ako, gusto ko talaga mangyari na magkaroon po ng constitutional reform at maamyandahan po yung ating saligang batas para po parliamentary system na po ang umiral. Kasi nga po mga sangkay hanggat ganito, paulit-ulit lamang po tayo. Ngayon may nabisto si PBBM. Mauulit pa yan. Paano pag wala na si BBM? Diba? Di back to normal na naman po ang lahat. So ngayon kasi mga sangkay itong si Senator Go, nadadawit ang pangalan dito sa mga flood control. At eto, hindi po ito paninira. Ito ay nasa data. Nabuking. Kung papaano po tumugma ang pasabog ni Mayor Vico Soto sa pasabog ni PBBM, ganun din po mga sangkay itong kay nasa listahan po si Senator Go. Eto, pag-usapan po natin. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Dahil dito sa ating YouTube channel, marami po tayo laging pasabog, local news at international news. Dito nyo po yan mapapanood. Okay, kaya naman sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Mabuhay kayong lahat. Ngayon, eto na. Diretso na po tayo. Kaanak ni Senator Bongo nakakuha umano ng 326 million flood control projects sa Davao del Sur. So, sumasabit dito. Ngayon, ang malupit pa po dito, mga sangkay, yung mga nasabing flood control na hinawakan di umano. Mukhang may mga problema dahil binabaha pa rin daw mga sangkay doon. Ito tingnan po natin. Ang kalkala ng resibo, mahigit 300 milyong piso umano ng flood control projects nakuha ng kaanak ni Senator Bongo. Ayan na. Narito ang exclusive agenda report ni Hannah T. Buti nilabas ito ng Bilyonaryo News. Flood control projects sa Davao del Sur ang napunta sa Alfrego Builders and Supply. Ayon sa yan pala yung pangalan. Alfrego Builders and Supply. Tandaan nyo na lang guys listahan mismo ni PBBM. Okay, kasama sa listahan ni PBBM. Ang Alfrego, pagmamayari ng half-brother ni Senator Bongo. Base sa listahan ng sumbong sa Pangulo.ph, 2023 natapos ang 2 proyekto. Ewan ko ba mga sangkay, bakit nauso talaga to no? Kontratista, kapag hindi ka mag-anak, pag hindi ka mag-anak, katropa. Tapos ang matindi dito, i-deny pa naman to. So may mga sabit ngayon gaya nila Chis Escudero. Pambihira. May mga conflict of interest. 2023 natapos ang 2 proyekto. 2024 naman ang 3 rito. Ayan po ito po yun. Puro Alfrego Builders. 4 2023, 2. 2024, 3. Ayan mga sangkay. Ngayon, anong nangyari sa project na yan? In total, lagpas 326 million pesos ang halaga ng flood control projects na hinawakan ng kumpanya. Base sa pag-aaral ng Bilyonaryo News Channel, madalas bahain ang Kalinan tuwing masama ang panahon. Ayan may resibo. Galing po mismo sa Bilyonaryo News. Madalas bahain. Kita nyo yan? Doon constructed ang majority ng nasabing projects ng Alfrego sa Davao del Sur. Una nang na-flag ang nasabing kumpanya noong 2018. Kabilang ang CLTG Builders na pagmamayari naman daw ng ama ni Go. Grabe. So may yung connection, no? Mga sangkay.
Well, I don't know guys kung mayroong direktang kinalaman dito si Senator Go. Pero hindi maiiwasan yung duda ng taong bayan kasi pamilya eh. 'Di ba? Ito yung sinasabi ni BBM na involvement ng mga politiko at saka kontratista. Yan ay dahil sa pag-corner umano ng billions worth of contracts sa Davao Region, kasamang DPWH for over a decade. Katunayan, nitong nakaraang taon lang, naging basihan niya ni former Senator Sonny Trillanes para magsampa ng plunder and graft complaints laban kina Go at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinira ni Trillanes ang higit 6.6 billion worth of government contracts ng mga kumpanyang pagmamay-ari ng mga Go. Noong 2017, sa termino ni FPRRD, nakakuha umano ng higit kumulang 43.77 billion pesos sa infra funds ang Davao Region. Magkano? Ulitin nga natin, pambihira. Ng higit kumulang 40 ng mga Go. Noong 2017, 2017, time nino. PRRD, ito malupit, mga sangkay. sa termino ni FPRRD, nakakuha umano ng higit kumulang 43.77 billion pesos Grabe, men. sa infra funds ang Davao Region. That's double the amount of 2016's. At karamihan sa projects, kasama ang sa Alfrego at CLTG. Grabe. Tapos binabaha pa rin sila doon. Kaya nga mga sangkay, alam nyo, laking pasalamat ko talaga na si BBM naging presidente. Kasi at least ngayon, nagkakabukingan, hindi po tinatago ng pamahalaan. Ito yung mga common, mga sangkay na nakikita natin ng mga Pilipino. No, na halimbawa may mga project dyan, hindi tinapos. Tayo, nakikita natin yan. Pero yung mga matataas na opisyal, hindi. Pero hindi po tayo makapagsalita. Kasi kahit magsalita tayo, walang boses eh. 'Di ba? Mga maliliit lang na Pilipino. Wala eh. So ngayon, mismo ang presidente ang nag-booking. Kasi alam na nga po niya yung kalakaran. Na-delay o hindi naman daw natapos. Kita nyo? Delay. Tapos hindi tapos. Imagine niyo yan, mga sangkay. Asan na yung mga DDS ngayon? Ito walang kinalaman dito yung political color eh. Kumbaga, kalkalan to ng resibo eh. My goodness. Ayon pa kay Trillanes, dahil sa pag-award ng daang-daang public infra projects na ito sa mga kumpanyang nabanggit, tila nagpayaman ang next of kin ni Go. Sinusubukan pa ng Bilyonaryo News Channel kumuha ng pahayag mula sa kampo ni Go. Pero wala pa itong sagot sa ngayon. Mahirap talagang sagutin yan. Kailangan mo pag-isipan yan. Involved yung mga kamag-anak mo. Ito yung sa ngayon, panahon ni BBM, nakakuha ng 326 million. Pero nung panahon ni PRRD, billion di umano. Ang budget doon sa Davao. Sa mga flood control. Flood control lang ba o iba pang mga projects? Nakakalungkot. Alam nyo, hindi lang po ito sa flood control, kalsada at marami pa pong iba. Kaya nga sana po ang gusto nga ni BBM, yung mga kontratista, yung mga maliliit lang, yung mga, alam nyo, hindi magmamanipula. Kasi kung sino pa yung yun pa yung madali mo makausap, madali matawagan, tapos na, okay na ba, matibay ba yan? Kapag ka may mga pangalan na, may mga sungay na yan eh. So, yari dito si Bongo. Ngayon, tingnan natin mga komento. Tama talaga lahat ang sinabi ni Senator Lacson. Tama ang sinabi ni Trillanes. Imbestigahan din niyang forthwith at kasuhan. Tama ang sinabi ni Senator Trillanes. Ito ang inihintay ko. Trillanes was telling the truth. Iba pala si Senator Bongo. Masarap magmalasakit sa kamag-anak. Dami to, mga sanggay. Sobrang dami. From Cheese to Villanueva, then now Bongo. Marami to.
Maraming involved na politicians. Yung connection sa mga kontratista. Ang nakakalungkot kasi dyan, mga sangkay, yung mga project na yan, pinagtitripan lang. Hindi po tinatapos, o kaya kung tapos man, substandard. Nakita nyo yung sa Bulacan? Nung hinawakan ni BBM yung wall ng semento ng daraanan ng tubig. Ang nipis, ganito lang kanipis, oh. Pero anuhan nyo ng baha, pananggayon sa baha. How come na ganito lang kanipis? So natural. Masisira ka agad-agad yun. Pero yung budget, ilang milyon. Yan ang problema, mga sangkay. So, sana masolusyonan kasi ito na, naumpisa na ni BBM. Binibisto na po ni PBBM lahat. May problema sa mga sistemang ito. Hindi lamang po ito, flood control. May mga tulay pa, kakalsadan, at marami pa pong infrastruktura ng gobyerno na hindi tinatapos o di kaya substandard o di kaya hindi talaga nag-i-exist. Well, kayo, anong inyong komento? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Dito nag-upload po tayo ng mga magagandang topic, guys, patungkol po sa Bible prophecy. Kung mahihilig kayo niyan, hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.